Saldico nagsalita na. Lahat nakasabwat sa flood control project o ghost project kanya nang ibinunyag. Ayon sa kanyang revelasyon, may mga matataas na opisyales sa gobyerno na nasa likod ng flood control project na ito. Naging kasangkapan lang daw siya o isa lang sa mga ginamit, ngunit ang nasa likod nito ay matataas na opisyal na nasa gobyerno. Si Saldico po ay isang representative ng Ako Bicol Party List. Sa nakaraang mga pagdinig o mga investigasyon ng Senado na kung saan ay kanilang binabanggit at kanilang inimbestigahan ang napakalaking halaga ng ghost project, ng flood control project na bilyon-bilyon, ngunit ghost project ito, walang proyekto. At maraming mga whistleblower na lumabas na si Saldico ay isa sa mga nakinabang ng ghost project na ito ng flood control. Ngunit itong huli lang, si Saldico ay nagsalita. Lumabas ang isang video na ayon sa kanya ay bago siya mamatay, kailangan sabihin niya muna ang katotohanan kung ano talaga o sino ang nasa likod ng flood control project na ito. Kaya sa oras na ito ay tunghayan natin ang isang nakapangingilabot na revelasyon ni Congressman or Representative ng Ako Bicol Party List, Saldico. Kaya po napaka ganda ang topic ngayon. Pakinggan natin ang revelasyon at pahayag ni Saldico ng Ako Bicol Party List. Alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente
to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandoon din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa unprogrammed funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogrammed funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sekmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo. Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan. At hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. Alam niyo mga kapatid, ito buong bansa, buong Pilipinas, ang pahayag ni Saldico, ito ay isang pagkakataon o tamang tempo na kanyang revelasyon. Tama naman sinabi niya na kung sakali na siya ay mamatay, at least naipahayag niya, nasabi niya kung sino ang mga involved o nasa likod ng flood control project na ito, ng korupsyon na nangyayari sa administrasyon ni BBM. Naalala ko lang, may banggitin lang ako ng isang Bible verse dito sa Luke chapter 12 verse 2 na ang sabi dito, walang natatago na di nahahayag at walang lihim na di mabubunyag. Maliwanag mga kapatid na kahit anong tago mo sa iyong lihim na kasalanan, ito ay maihayag din at malalantad. Meron nga tayong kasabihan, di ba? Walang baho na hindi sumisingaw. Lalabas at lalabas talaga ang kasalanan. Lalabas at lalabas talaga ang ginawang katiwalian sa ating bansa. Kaya, salamat sa mga kababayan natin na patuloy na nalangin na sana magkaroon ng tunay na katuwiran, tunay na investigasyon, tunay na katotohanan na mailalabas upang malaman ng taong bayan. Tayong mga pangkaraniwang mamayan lang, wala tayong ibang hangarin kundi ang malaman kung ano talaga ang
tunay na pangyayari. Upang ang mga makasalanan, upang ang mga nagkasala sa gobyerno natin, lalong-lalo na itong korupsyon, ay mabigyan ng kaukulang parusa. Kasi may batas naman tayo na dapat nating sundin. Depende sa bigat ng kanilang kasalanan na nagawa. Kaya, isang napakagandang revelasyon na ginawa ni Saldico. Ito ay matatawag ko na para sa kanyang safety. Tulad niyan, naibulgar niya na mahihirapan na yung mga nabanggit niya ay maipaligpit siya dahil walang ibang tutugisin kundi ang mga binanggit niya ng mga pangalan. Yun ang pinaka-wise desisyon ni Saldico. Kasi matagal sa ibang bansa na nakatira. Doon sa parang nagtatago sa doon. Pero ang sabi niya, nagpapa-check up siya sa kanyang health condition, sa kanyang kalusugan. Hindi natin alam yon kung totoo ba yun o hindi. O sinabihan lang siya na magstay ka muna sa labas. Diba? Kaya, ang katotohanan talaga mga kapatid, ilalabas ng Diyos. Ilalantad talaga ng Diyos kung ano talaga ang katotohanan. Kung sino talaga ang may pakana ng lahat o kung sino talaga ang nasa likod ng corruption na ito. Kasi ang Diyos ay gusto niya ay mamuhay tayo ng matuwid, maayos. Mamuhay tayo ng hindi nadadawit sa mga kaguluhan o mga nakawan na yan. Ang gusto ng Diyos ay mamuhay tayo ng naayon sa kanyang kalooban, naayon sa kanyang matuwid na pamamaraan. Mamuhay tayo, sumunod tayo sa kung ano ang gusto ng Diyos. Tulad niyan dito, ang korupsyon na nangyari ay mabubulgar talaga. Pag nabulgar yan, doon na ngayon malalaman ng taong bayan na kung sino talaga ang nasa likod ng korupsyon. Tayo naman, yun lang naman ang nais natin ng mga mamayan, ang makita natin na ang batas ay may pangil. Pag sinabing may pangil, kung ano ang dapat na parusa, dapat ipataw ang parusa sa mga nagkasala. Ganun. Kaya, salamat. So, hanggang dito lang ang ating video. Nawa ay patuloy tayong mamuhay ng maayos at pagpalain tayo ng Panginoon at nawa lumabas ang katotohanan talaga at nawa ay maparusahan ang dapat na maparusahan. Depende sa kasalanan na kanilang nagawa. Salamat!